Kabayan, pag-usapan natin itong bagong marakuyo, yung pendant, at graded version ng marakuyo bracelet. Ito siya. Makikita nyo dito, sa harapan ng simbolo, yung tinatawag nating katutubong divino. GD, ano bang ibig sabihin ng katutubong divino? Una, katutubo. Ang likha kasi ay reminder ng pagiging Pilipino natin. So, ang likha, kabayan, simbolismo ng pagiging Pilipino, at yung katutubo ay pagtubo sa sariling lupang sinilangan. Katutubo, sila yung mga taong may malakas na koneksyon sa kalikasan at pinaka may identity sa isang partikular na lugar. Ngayon, ano naman ang aspeto ng pagiging divino? Kaya siya may hawak na libreta o libro. Ang pagiging divino kasi kabayan, meron kang natural na kapangyarihan, natural na lakas na magpagana ng mga orasyon, mga dasal kabayan, na hindi na dumadaan sa pagdedebosyon, kaya isang purong divino. At pag-usapan natin, yung mga simbolismo sa likod. Yan ang nagbibigay ng mataas na uri ng depensa espiritual kontra sa lahat ng uri ng sumpa. Barang, kulam, tigalpo, palipadangin, lahat ng negatibong energy kabayan. Mas pinalakas ang marakuyo natin ngayon, kaya mas mataas na uri ng rebuelta or sumbalik ang nangyayari. Rebuelta, kung naman yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kung anumang sumpa, negative energy na ipinataw sa inyo, ibabalik ng marakuyo sa taong nagbigay. Ito na yung upgraded version natin mga kabayan. Limited pa lang yung bago nating version. Hindi na ito makokopya. Sariling design niya ng likha. So check nyo na lang kabayan. Habol na hanggat merong stocks. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Heron. Walang eksaktong taon. Plaridel, Bulacan. Kilalang doktor sa kanilang bayan ang ama ni Heron. Dalubhasa ito sa mga kagat ng makamandag na hayop, gaya ng ahas, paniki, alakdan at insekto. Laganap sa kanilang lugar ang mga ulupong o kobra. Maliban dito may iba pang uri ng makamandag na ahas ang naninirahan sa mga palayan, lalo na sa kagubatan. Namatay sa kagat ng ahas ang nanay ng kanyang amang si Doc Mateo, na siyang naging inspirasyon naman ito na magtapos ng medisina. Matapos ang pag-aaral, nag-aral ito patungkol sa iba't ibang uri ng kamandag at kung paano itong lulunasan. Maliban sa modernong medisina, natuto ding gumamit ng alternatibong pamamaraan itong si Doc Mateo. Bagaman kinukutya ng mga kapwa-doktor, hindi ito naging hadlang para sa kanyang pagnanais na magkaroon ng lunas ang bawat kamandag na kanilang makakainkwentro. Maging ang pagtatanong sa mga albularyong may kaalaman sa gamot ng mga kamandag, hindi nito pinalampas. Dahil dito, isang kakaibang katotohanan ang natuklasan ni Doc Mateo. Isa sa mga albularyong nakilala nito ay si Mang Gaspar. Kakaiba ang pamamaraan ng matanda dahil gumagamit ito ng bagay na kulay itim. Mula daw ito sa sinunog na buto ng usa. Kung titignan, parang uling, ngunit mas mabigat at matigas. Ang tawag sa bagay na ito, tulan. Pangunahing gamit ng mga magtatandok, kagaya ni Tatang Gaspar. Simula nang makilala ni Doc Mateo si Tandang Gaspar, lagi na itong laman ng bahay paggamutan ng matanda. Aba, doktor, nandito na pala kayo. Medyo napaaga yata kayo Wika ni Tatang Gaspar nang makita nitong nakaupo si Doc Mateo sa kanyang upuan. Tapos na po kasi yung trabaho ko para sa araw na to. Kaya naisip ko magpunta sa inyo para madagdagan yung kaalaman ko patungkol sa alternatibong pamamaraan ng panggagamot. Hindi ko alam kung may insulto ba ako o matutuwa sa sinabi mo. Ikaw na isang doktor. Nag-aral ng mahigit 10 taon para makamit ang titulo na yan. Makikinig sa isang matanda na hindi man lang nakaapak ng sekundarya. Mali po, tay. Hindi po natatapos yung pagkatuto mo ng diploma lang o titulo. Lahat tayo nabubuhay bilang mga mag-aaral.
Ang buhay ay isang mahabang leksyon. At tayong mga estudyante, ang patuloy na natututo sa mga pagkakamali at tagumpay na mga nararanasan natin. Kaya siguro wala namang masama kung matuto din ako ng ilang mga pamamaraan mo. O sige, ikaw ang bahala. O siya, maiwan na kita ha. Kailangan ko pang ayusin ang mga gamit ko. Maya-maya magdadatingan ang mga nais magpagamot. O sige po, Tatang. Hayaan niyo po akong tumulong ha. Walang problema. Halika sa loob, tulungan mo kong kunin ang mga langis at ilang halamang gamot. Sa tagal ng panahon na naroon si Mateo, kilala na siya ng mga karamihan sa parokyano ng matandang manggagamot. Ngunit hindi alam ng mga ito na isa siyang doktor. Isang araw habang naghahanda ng mga kagamitan, muli itong natanong ni Tandang Gaspar kung ano ang totoong motibo. Magtapat ka nga sa akin, Mateo. Ano ba talaga ang gusto mong marating? Isa ka ng batikang alagad ng siyensya. Mahusay sa iyong napiling larangan. Pero nandito ka sa aking kubol. Ano bang mapapala mo sa isang kagaya ko? Huminto sa ginagawa si Doc Mateo. Tinignan si Tandang Gaspar. Kaalaman, Tatang Gaspar. Oo, dalubhasa ako pagdating sa scientificong pamamaraan. Pero mangmang ako pagdating sa katotohanan ng mundo. Para akong tasa na walang laman Nag-aantay na salinan ng kumukulot bagong kape. Kung di po ako nagpasyang mag-aral sa ilalim ng pagtuturo nyo, hindi ko malalaman na nasa paligid lang pala ang ilan sa mga lunas sa pinaka nakakamatay na kamandag. Tignan natin kung magagamot pa yung kabaliwan mo. O siya, papasukin mo na ang unang pasyente. Pag-uusap ng dalawa. Natawa na lang si Doc Mateo dahil sa kanyang klinika, siya ang naguutos na papasukin na ang pasyente. Pero sa tahanan ni Tandang Gaspar, baliktad ang sitwasyon. Hindi naman ganong karami ang pasyente kaya maaga silang natapos. Nakaupo ang dalawa at nagpapahinga nang dumating ang anak ni Doc Mateo. O Aaron, nandito ka na pala. Anong sa atin? Wala naman po, tay. Nagtataka lang po ako kasi wala kayo sa klinika. Bakit? May naghahanap ba sa akin? Wala din naman, tay. O kung ganun, bakit ka nandito? Sabihin na lang natin gusto kong malaman kung anong ginagawa ng isang dok. Hindi na ituloy ni Heron ang sasabihin. Tinakpan ng ama ang bibig. Huwag kang maingay. Mamaya may makarinig sa'yo Kung ganun, hindi po pala alam ng mga taga dito na doktor kayo. Hindi. At wala akong balak sabihin sa mga tao. Sige po kung yan po ang gusto nyo. Naupo ang binata sa sulok habang nag-aantay. Heron, anong ginagawa mo? Di makikinig po sa usapan nyo. Ha? Saan? Gusto ko nga pong malaman kung anong ginagawa nyo dito. Nagtataka po ako Anong ginagawa ng isang dalubhasa sa siyensya dito sa bahay ng isang albularyo? Yan nga din ang tanong ko sa kanya kani-kanina lang Ano naman po yung sinagot sa inyo? Sa palagay ko, siya lang ang makakasagot nun. O siya, medyo lumalalim na ang gabi. Napagod din ako sa araw na to Siguro magpahinga na muna tayo. Sige po, Tatang. Mauna na din po kami. Nagpaalam ang mag-ama sa matanda. Hindi nagkikibuan ang dalawa habang naglalakad pauwi. Alam na ni Mateo ang susunod na mangyayari. Hindi siya lulubayan ng anak sa oras na magsimula ito sa pagtatanong. Nang mga sumunod na araw mas maaga nang dumating si Heron, hinayaan na lang ito ni Doc Mateo. Nakaupo lang ito sa sulok habang pinagmamasdan ang ginagawa ng dalawang nakakatanda. Napansin naman ito ni Tandang Gaspar kaya kaagad pinuna ni Doc Mateo. Mateo, sigurado ka bang ayos lang na nandito ang anak mo?
Wala naman pong problema sa akin, Tatang. Ikaw ba? Sanay ako may nanonood sa mga ginagawa ko, kaya hayaan mo na. Malay mo, may matutunan siya sa mga ginagawa natin. Sinunod ng doktor ang sinabi ng matanda. At sa tuwing magpupunta ito sa bahay ni Tatang Gaspar, sumasama si Heron. Ilang buwan ang nakalipas. Nakasanayan na ito ng matanda. Hanggang isang umaga. Mukhang hindi ko yata napapansin ang anak mo, Mateo, ah. Kadalasan, nauuna pa siya sa atin. Wala na siya sa bahay kanina nung umalis ako eh. Akala ko nga po nandito na siya eh. Hindi ko pa siya nakita simula nang gumising ako. Baka may ginawa lang. Kilala ko po si Heron. Magpapaalam yun kahit gaano pa kabiglaan yung lakad niya eh. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang kumalabog ang pintuan. Nagalit pa ang matanda dahil sa lakas ng pagkakatulak nito. Ngunit hindi pa siya nakakapagsalita nang makita ang isang lalaking humahangos habang buhat-buhat si Heron. Tio Mateo, tulungan niyo po kami. Si Ron po, nakagat ng banakon sa palayang kanina eh. Masyado po malapit sa ulo niya yung sugat. Teka, anong sinabi mo? Nasaan ang sugat? Sa bandang leg po. Nakasabit po kasi sa sanga ng bayabas yung banakon. Napadaan si Ron, ayun tinuklaw siya. Isakay mo siya sa kotse. Dadaling ko sa ospital. Tahimik lang si Mang Gaspar habang pinapanood ang natatarantang si Mateo. Ilang sandali pa nagpaalam na ito sa matanda. Sakto namang walang pasyente na mga sandaling yun, kaya naisipan nitong sumama. Kung hindi mo mamasamain, maaari ba akong sumama? Pero Tang, sigurado ka ba? Ospital ang pupuntahan natin. Mas mabuti nga yun kaysa sementeryo. Dali-daling sumakay sa kotse ng doktor ang mga ito. Pagdating sa ospital, dinala sa isang silid si Heron. Naiwan sina Binoy at Tandang Gaspar sa labas. Ilang minuto na ang nakakalipas, ngunit hindi pa rin lumalabas si Mateo. Bakit ang tagal lumabas ng silid na yan Ano bang panggagamot ang ginagawa nila? Sandali nga, susubukan kong sumilip. Naku Tatang, wag na po. Mapapagalitan tayo ng gwardya niyan eh. Mamaya palabasin pa tayo ng gusali. Bawal po pumasok sa loob. Yung hindi doktor. Di pwede ako pumasok Isa naman akong doktora. Tatang Gaspar, pakiusap, tumigil na po kayo. Habang nagkakagulo ang dalawa, may dumating na isa pang doktor na halos kasing edad ni Tatang Gaspar. Ano ginagawa? Teka sandali, kilala kita. Sino po? Yung kasama mo, kilala ko matandang to. Pasensya na pero hindi kita natatandaan. Dali-daling lumabas ng gusali ang matanda. Bagay na labis namang pinagtakhan ni Binoy. Maya-maya lang, lumabas na ng silid si Doc Mateo, dala ang masamang balita. Tiyo, kumusta po si Ron? Hindi maganda ang lagay ng pinsan mo, Binoy. Masyadong mabilis na kumalat ang kamandag sa kanyang katawan. Sa ngayon, paralisado ang kaliwang bahagi ng katawan niya. Teka, nasan pala si Tatang Gaspar? O, Doc Omar, anong ginagawa niyo dito? Doc Mateo, alam mo ba kung sinong matandang tinutukoy mo? Oo, siya yung magtatandok na nakatira malapit sa baryo namin. Bakit o? Magtatandok. Hindi mo nga siya kilala. Bueno, kailangan ko nang umalis. May asikasuhin pa ako sa kabilang gusali. Hindi na pinansin ni Doc Mateo ang sinabi ng matandang doktor. Mas mahalaga na mahanap si Tatang Gaspar. Lumabas ito sa gusali. Doon niya nakita si Tandang Gaspar. Nakaupo sa sulok habang humihit-hit ng sigarilyo. Tatang Gaspar, nandito ka lang pala. Sa ngayon maayos na ang kalagayan ni Heron. Kaso nga lang,
Paralisado yung kalahati ng katawan niya. Hindi pa maayos ang katawan ng anak mo. Anumang oras, maaaring gumapang ang naiwang kamandag sa kanyang dugo, papunta sa kabilang bahagi ng kanyang utak at maging sanhi ng kamatayan. Alam ko rin po yan, Tatang, kaso ito lang po yung magagawa ng modernong medisina eh. Nahinto ang pag-uusap ng dalawa nang biglang magsalita mula sa likuran si Doc Omar. Hindi ko pwedeng magkamali. Ikaw nga si Dr. Gaspar Beltran, ang nawawalang eksperto sa kamandag ng hayop 10 taon na nakakaraan. Nagulat si Mateo sa mga sinabi ng matandang doktor. Hindi to makapaniwala. Dahil ang buong akala niya, isang simpleng albularyo lang si Tatang Gaspar. Oo, ako nga. Ano naman sa'yo ngayon, Dr. Omar Velarde? Ang traidor kong kasama. Wala nang panahon, Mateo. Ilabas mo sa lugar na ito ang anak mo at dalhin mo sa bahay. Hindi na nagdalawang salita si Tatang Gaspar. Dali-daling kinuha ni Mateo ang anak, kahit pinipigilan pa ito ng mga gwardya. Wala rin silang nagawa dahil siya ang doktor na may hawak ng kaso ng anak. Sinunod ni Mateo ang sinabi ni Tatang Gaspar. Dinala niya ang binata sa bahay. Ilapag mo si Ron sa mabang upuan. Isaradong pintuan. May kukunin lang ako. Pumasok ang matanda sa silid. Ilang minuto rin ang lumipas bago ito lumabas. Bit-bit ang maliit na kulay pulang supot. Tang? Ano po yung dala nyo? Sabihin na lang natin na ito ang dahilan kung bakit ako huminto sa pagiging doktor. Binuksan ng matanda ang pulang supot. Napakunot ang noo ni Mateo nang makita ang hawak ng matanda. Isang tansong krus na may nakapalupot na ahas. Ano po yan? Tansong trengketa? Hindi lang ito basta tringketa, Mateo. Ito ang tinatawag na tansong ahas ni Moises. Sa mga hindi nakakaalam, ng mga panahong nasa kawalan, ang mga Israelita sa pamumuno ni Moises, nagpadala ang Panginoon ng makamandag na ahas at pinagtutuklaw ang mga ito. Ginawa ito ng Panginoon upang sukatin ang pananampalataya ng kanyang mga tao. Marami ang namatay dahil sa kaganapang iyon. Kaya nanalangin si Moises sa Diyos. At ang naging tanging tugon ng Panginoon, lumikha ng isang ahas na gawa sa tanso at ilagay ito sa isang mahabang tikin. Kung sino man ang titingin sa tansong ahas, gagaling at hindi mamamatay. Sinunod ni Moises ang utos ng Diyos. Gumaling ang mga Israelitang tumitingin dito. Ang tansong ahas ay simbolo ng pananampalataya, pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Pagalingin ang anumang karamdaman at kung mapapansin nyo sa kasalukuyan, ginagamit ito ng mga doktor, paramediko, ang tansong ahas na nasa tikin bilang simbolo ng kanilang propesyon. Balik tayo sa kwento. Hindi na nakakilos si Ron. Maputla na din ito. Hirap sa paghinga. Anumang oras ay babawian na ito ng buhay. Inilapat ni Tatang Gaspar ang kanyang palad sa noo ng binata at binulungan. Heron, dumilat ka. Pagmasdan ang kapangyarihan ng amang may lalang ng lahat. Ang Diyos na magbibigay sa iyo ng kagalingan. Kahit nahihirapan at malabo ang paningin, pinilit ng binata ang sariling makadilat. Nanonood lang si Mateo sa ginagawa ng matanda. Ilang minutong nakalipas, biglang humigop ng hangin si Ron na tila ba nalulunod. Umubo ng malakas at dali-daling bumangon. Nagulat si Mateo sa ginawa ng anak. Hindi to makapaniwalang gagaling pa si Ron mula sa nakakamatay na kagat ng isang banakon. Tatang Gaspar, ano pong nangyari?
Paano yung napagaling si Heron? Hindi ako nagpagaling sa anak mo kung hindi ang kanyang pananampalataya. Malakas ang kagustuhan ni Heron na mabuhay. Bagaman mahina ang kanyang pangangatawan, ngunit napakatibay naman ang pananalig niya. Hindi makapaniwala si Mateo sa mga nangyayari. Ni minsan, hindi nito naisip na masasaksihan ang isang himala. Unti-unti nitong napagtanto ang totoong dahilan kung bakit tinalikuran ni Tatang Gaspar ang pagiging doktor. Ngayon nauunawaan ko na ang dahilan mo, Tatang. Huwag ka mag-alala. Hindi ko to ipapalam sa iba. Mabuti naman kung ganon. Hindi ko kasi gustong malaman ng marami. Ngunit mukhang dumating na ang panahon upang ibahagi sa iba ang karunungan na ito na mula sa Diyos, at gusto kong ikaw ang maging instrumento, Mateo. Ako? Naku, Tatang. Hindi ako sigurado kung karapat-dapat ako sa ganyang kataas sa katungkulan. Sapat na sa akin makapagpagaling gamit ang kaalamang pinag-aralan ko sa eskwelahan at mga libro. Hindi ako karapat-dapat sa karunungan ng Diyos. Ganyan din ang sinabi ko dati, pero nasaan ako ngayon? Alam mo, Mateo, hindi mahalaga sa Diyos kung ano ang katayuan mo o kung sino ka. Tignan mo si Mateo, isang kolektor ng buwis, pero tinawag siya ng anak ng Diyos para maging apostol. Si Moises, na isang mamamatay tao, isinugo ng Diyos para palayain ang mga Israelita mula sa pagkalipin. Sa oras na tawagin ka ng Diyos, wala kang magagawa. Siguro nga tama ka, Tatang. Pero paano ko po gagawin yun? Ginagawa mo na ito. Hindi mo lang napapansin. Ituloy mo lang ang pagtulong sa iba. Tama po kay Tatang. Minsan po, ginagamot ni Tatay yung mga taong pumupunta sa kanya walang bayad eh. Lalo na po kung mahirap. Likas sa iyong ama ang pagiging matulungin, Heron. Sa palagay mo, aksidente lang ba ang pagkakakilala natin? Hindi, Mateo. Ito ang paraan ng Diyos upang magampanan ang totoong misyong nakatalaga para sa iyo. Matapos ang pag-uusap na yun, naging malinaw kay Mateo ang lahat. Sa tulong ng matanda, tinupad nito ang kanyang totoong misyon. Nagtayo ito ng malaking klinika sa bayan para sa mga nakagat ng makamandag na hayop. Maliban dito, tumutulong din siya sa mga pamayanan, nagbibigay ng kaalaman sa mga tao kung paanong lalapatan ng paunang lunas ang kagat ng mga makamandag na hayop. Sa paglipas ng mga taon, lalong dumadami ang napapagaling ni Mateo. Kinilala din ang kahusayan ng Ginoo, hindi lang sa kanilang bayan, kundi maging sa buong probinsya. Inanyayaan ito ng ibang bansa upang magturo ng iba't ibang kaalaman tungkol sa kamandag at kung paano itong gagamutin. Nagtagumpay ang Diyos sa buhay mo, Mateo. Ipagpatuloy mo ang walang sawang pagtulong sa kapwa nang walang hinihinging kapalit. Dahil ang Diyos na may likha ng lahat ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo pagdating ng araw. Hindi ko po mararating ang ganitong antas kundi dahil sa tulong niyo. Hindi ako ang dapat tumanggap ng kapurian. Ialay mo ang tagumpay sa Diyos dahil siya ang karapat-dapat parangalan at puriin. Tama po kayo. Pero salamat pa rin ha. Dahil ginawa niya kayong instrumento para matupad ang misyon ko. Sinunod ko lang ang kalooban ng Diyos. Masaya kong lilisanin ang mundong ito dahil matagumpay kong natapos ang misyon ko. Wala akong pinanghihinayangan sa buhay, Mateo. Lalo pat nakikita ko ngayon, sa kahuli-huli ang pagkakataon ang bunga ng aking tagumpay. Salamat, Tatang Gaspar. Hindi ko po malilimutan lahat ng mga tinuro niyo.
Ito ang huling pag-uusap nila Doc Mateo at Tatang Gaspar. Naging inspirasyon din ni Heron ang matanda para makapagtapos ng medisina at maging isang matagumpay na alagad ng agham. Sa kasalukuyan, isa ng doktor ang binata. Sinundan nito ang yapak ng ama na may sariling klinika na ang pangunahing alituntunin magbigay ng libreng lunas sa kagat ng mga makamandag na hayop. Ipinamana din sa kanila ni Tatang Gaspar ang replika ng tansong ahas ni Moises na naging simbolo ng mag-ama sa kanilang mabuting gawain. Alam ni Heron na may malaki silang gampanin sa mundo, kaya hindi to tumigil sa pananalig, pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Para kay Heron, wala nang mas mahalaga pa sa mundong ito, kundi ang matibay na pananampalataya sa Diyos. Dahil alam niya, walang imposible kung malakas ang iyong pananalig sa Kanya, higit kanino man o anuman sa mundong ito. Ang lahat ng bagay sa mundo ay lilipas, ngunit hindi ang pag-ibig ng Amang may likha.